Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 237 ng FPJ's Batang Quiapo. Nagrereklamo tong si David kasi nga sabi nga ni Olga, eto ang kwarto mo David. Eto lang, ang pangit naman, mukhang luma, bakit dito pa? Sabi naman ni Olga, hoy David, huwag ka nang mag-inarte, huwag ka nang magreklamo. Para sabihin ko sa'yo, gawin mo ang trabaho mo. Dapat patunayan mo kay Ramon na ikaw talaga ang anak niya. Oo, alam ko naman yung ginagawa ko, sabi ni David. May mga nakaplano na ako at gagawin ko yun. Hindi mo na kailangan paulit-ulitin pa, sabi ni Olga. Ngayong mahina si Ramon, kailangan ipakita mo ang galing mo dahil ikaw na ang hahawak at magpapatakbo ng negosyo niya, sabi niya. Kamusta naman sinatanggol sa kasi Mokang? Nakasisiguro ka ba na hindi sila nagkita? Sabi ni Olga. May mga tauhan din ako na mismong tauhan ni Ramon ang nag-report sa akin na hindi sila nagkita, sabi ni David. Hindi ako naniniwala sa mga sinabi mo, sabi ni Olga. Maiwan na kita. Ngayon, nung paglabas ni Olga, sabi sa isip ni David, hindi ako naniniwala sa'yo, sabi niya. Kasi talaga nag-aalala siya paano kung magkita na nga talaga sina Monique kasama si Tanggol sa si Ramon, di ba? Delikado na. At ito na nga, tinipon na nga ni Severino yung mga tauhan, nakasama nga nila sa pag-raid kina Tanggol. Boss, nandito na po silang lahat. Umiinom pa si Ramon, inubos niya muna, tumungga pa Sabi niya, kayong lahat, ikaw, nakikilala nyo ba kung sino ang lalaking tumangay sa asawa ko? Sabi ng lalaki mahaba buhok. Pasensya na po boss, hindi ko po siya namumukaan ikaw, pasensya na po, hindi ko po siya namumukaan boss. Ikaw, namumukaan nyo ba? Handa na yung kamay ni Ramon, nakalagay na sa likod halatang bubunot na ng baril Nung bumunot na ng baril, pinagbabaril niya lahat. Walang natirang buhay, nagtakbo na nga para tumakas Pero talaga asintado talaga si Ramon. Talagang hustler talaga sa paghawak ng baril. Ayan nakalayo na yung tatlo sa pool pa rin tag-isang bale. Ubus lahat, tapos yung mahaba buhok sabi, bossing, huwag nyo akong papatayin. 50-50 na lagi, tinuluyan ni Ramon Tapos tinutok niya baril niya kay Severino. Takot na takot si Severino Ikaw, susunod, huwag ka nang tatanggap pa ng mga tauhan na pulpol, na mga walang silbi. Etong pagagawa ko sa Severino. Magpunta ka ng mga tauhan natin sa ospital dahil maaaring si Monique mismo ang nasa ospital. At isa pa, pangalawa, maglagay ka rin ng mga tauhan natin sa mismong bahay ng mga magulang ni Monique. Kilala ko ang asawa ko. Babalikan niya ang pamilya niya dahil hindi niyo matitiis. Opo boss, masusunod po. Tara na, umalis na tayo. Nagalit kasi si Ramon kasi sabi niya, hindi niyo nakikilala kung sino yung lalaking tumangay sa asawa ko. Samantalang tinutukan niyo siya ng baril, nakipagbaril lang kayo sa kanya. At higit sa lahat, binaril niyo ang asawa ko. Dahil nga nakita niya may bahid ng dugo dun Ngayon, tinawag ni Olga si Don Julio, Papa, ano yun? Wala sa hustong wisyo si Ramon. Dahil kakaiba ang asal niya. Pwede ba Olga, o mong sabihin niyan kay Ramon, nasa normal na pag-iisip ang anak ko. Ang sabihin mo sa akin, nasaan mo inilagay ang mga pera natin? Papa, nandoon sa kwarto sa baba. Kailangan muna nating i-audit yun bago itabi. Kailangan sa lalong madaling panahon. Dahil kailangan kompleto yun, Olga. Hindi dapat mabawasan yun, umalis sa Don Julio. Sino naman ang kukuha nun? Ewan. Tapos pagpunta ni Olga sa opisina, sinundan siya ni David. Olga, sabi ni Olga, ano yun? Gaano ka nakakasiguro na hindi talaga nakita ni Ramon itong si Tanggol? Paano kung magkita sila? Sabi ni Olga, tanga ka ba? Imposibleng bumalik si Tanggol sa Quiapo dahil tinitiktikan siya doon ni Ramon. Kaya huwag ka na mag-isip pa tungkol kay Tanggol at kay Monique dahil hindi na sila magkikita ni Ramon. Paano ka nakakasiguro? Biglang dumating si Napakito sa si Diego. Sabi ni Olga, kayong dalawa, sundan ninyo si Severino at tiyakin ninyo na walang makukuhang
kahit anong impormasyon sina Severino. Sabi ng dalawa, kopya po madam. Ngayon sabi naman ni Olga, ano, may sasabihin ka pa ba? Kung wala na po, di ka na umalis, sabi ni David no, nag-attitude. Sabi, gawin mo na maayos yung trabaho mo. Umalis siya. Ngayon, ito namang si Mayor Celso, pinunta niya si Babol, sabi niya, Apo, dinisiplina ka ba ni Chief Espinas? Anong ginawa niya sa'yo? Wala naman po, lo. Kinausap lang ako ni Chief. At sinabi niya, huwag ko na raw uulitin. Alam mo, wala lang akong magawa eh. Kaya lang kasing dalawang pinagkakatiwalaan niya ni Chief Espinas eh. Kung ako masusunod, ayoko talagang makasama mo yung tanggol niya dahil napapahama ka lang ng gusto eh. Kapag nalaman ko talaga na napahamak ka sa lakad ninyo nun, ako mismo ang papatay sa kanya. Samantala yung mga kaibigan ni Bong, kinuha yung mga gamit nila, sandata, mga armas. Sabi niya, Bong, ito lang yung mga gamit na natira eh. Ba't ito lang? Sobrang konti nito. Sana napunta yung iba? Sabi ni Ebner, Bong, kinumpis ka kasi ng mga gwardiya nung nagkaroon ng kaguluhan dito dahil nabigo silang patayin si Tanggol. Sabi nung maliit, yan mo Bong, maghanap kami na iba pang mga sandata, didiskarte kami, sabi ni Bong. Mag-iingat kayo, siguraduhin ninyong hindi kayo mahuhuli. Tapos eto pala pinuntahan nila yung mga kaibigan nila na talagang maasahan. Pero syempre bilang kapalit, isasama nila sa pagtakas nila yan. Kung nga rin maliligo, isinama doon sa mga toothbrush, toothpaste, sabon, nakatago doon sa may tuwalya na maliit, di ba? Sa may bimpo, may mga sandata. Tapos ito naman, itinago sa damit na pampreso. Tapos inabot ng pasimple. Tapos ito naman ang matindi, nakalagay sa malit na kaldero, nadagdagan ng mga armas nila. Samantala ito pa yung isang malakas na grupo. Sabi ni Ebner, oy, ito na pala sina Otep eh. O ano yun, Bong? Balita namin meron kayong binabalak. Sabi ni Bong, oo meron. Kayo na ang bahala sa mga gwardya at kami naman ang bahala kina Chief Espinas. Kailangan mapatay natin silang lahat at papatayin din natin ang grupo ni Natanggol. Sabi ni Otep, paano yan? Bantay sa lakay ngayon si Natanggol, protection sila ni Chief Espinas, sabi ni Bong. Kaya nga ikaw nga ang kailangan ko pati ang mga grupo nyo. Kapag napatay natin silang lahat, sabay-sabay tayong tatakas. Sabi naman ni Bong, kailangan namin ng armas. Nga sabi nga rin ni Ebner. Sabi nung kasama nila, ako na bahala dyan Ebner, dadagdagan ko kayo ng armas. Kaya ito nang si Tanggol, naka-escort siya ni Makasantos papunta nga sa Zelda. Nakita siya ni Elsa yung mga marites. Sabi niya, Tanggol, ano ba nangyari? Saan ka ba nanggaling? Hindi siya pinansin eh. Dahil nga tahimik nga si Tanggol, tulero eh. Ngayon sabi ng mga kaibigan ni Celso, tara punta natin si Mayor, ibalita natin to na nagbalik na si Tanggol. Ito ang pakatunghayan natin bukas mga kapamilya. Nalaman na nga ni na Tinding, pati ng pamilya nga ni Tanggol, itong balitang ihinatid sa kanila ni Rigor, ano kaya ito? Siguro sasabihin nga ni Rigor na okay lang si Tanggol, nandun siya sa may selda. At syempre, nalaman na rin ni na Enteng, mga kaibigan ni Tanggol na patay na nga si Mokang. Wala nang saysay pa para mabuhay pa si Tanggol para ipagpatuloy ang buhay niya dahil wala na nga si Mokang, patay na. Ngunit sa kabila ng lahat, meron siyang sadya. Kaya kinatagpo niya si Chief Espinas sa opisina nito. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapamilya. At dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Magandang gabi at maraming salamat. Happy New Year mga kapamilya and God bless us all.